guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. The High Priest. What's with the High Priest energy mo? Okay. Parang nagbibigay na ng hudyat. Nagbibigay na ba ng hudyat ang God? Nagbibigay na ng hudyat ang God na mag-offer sa iyo yung person mo. Tingnan natin. O kung ikaw yung mag-offer sa person mo na dapat may i-offer, na gusto mo i-offer. O ang mag-reach out sa person mo, or else yung person mo ang mag-reach out sa'yo. O nabibigyan na ng hudyat, o ang mag-usap na kayo ng person mo, ang magkaroon na ng communication sa inyo ng person mo, na maglakas ng loob ka na, o yung person mo, or both of you, nakausapin yung isa't isa, na kumonek na kayo sa isa't isa. Nabibigay na ng hudyat. May hudyat na, guys. Ano yan? Ano yung hudyat na yan? Na magsimula na kayo ng relationship ng person mo, yan na, may hudyat na. From God na mag-umpisa na kayo ng relationship. Pwede na kayo mag-umpisa ng relationship ng person mo, may hudyat na from God. No? Pwedeng sa person mo, nagbigay na hudyat yung God, no? At sa'yo din. Basta nagbibigay na ng hudyat. May hudyat na. Ayan, oh my gosh. Good luck. Ano ang in-embody mo energy ngayon? Wisdom. Ibig sabihin may wisdom ka. Nakaka-acquire ka ng wisdom. Nakaka-accumulate ka ng wisdom kasi, wisdom. You're grounded with a color black. Para bang may liwanag, may ano kayo, may ilaw, no? Na nakikita mo yung dark sa paningin ng iba. Madilim sa paningin ng iba na wala silang makita. At yun ang wisdom, no? Na-explain ko na kung ano yung wisdom, guys, ha? Ayaw na ulit-ulitin kasi mahirap mag-explain. Basta may wisdom ka, okay? And emotion, intellect. Balance yung emotion mo, balance yung intellect mo. They are united, yung emotion and intellect mo. Hindi sila nagtatalo. Hindi sila nagkukontrahan. Hindi sila nagbabanggaan. Hindi sila nagkakaroon ng conflict. They're in one. They're united. That's why you are so courageous. You are powerful, no? Alam mo yung personality na may authority, ganyan. And makikita din yung, kasi truth din tong color blue eh. Yung totoong ikaw, makikita din ba sa iyo yung totoong ikaw? Sa card na to. Tingnan ko, hindi. Kasi sumisimbolo din kasi yung blue ng totoong truth or totoong ikaw. Pwedeng ganun. Basta truth, sumisimbolo ng truth yan. Yan ang isa sa meaning ng blue, truth. Pero hindi daw. Hindi daw yan na sumisimbolo ng ikaw yan, yung totoong ikaw. Hindi daw. Sa card na yan, ha. Ano pa ang energy mo ngayon? Tinanggal mo yung mask mo. Kung merong mask, kung merong nakatakip sa mukha mo, na ayaw mo dati siguro na malaman ng iba na may pinagdadaanan ka, na parang hinahide mo, no, na umiiyak ka, ay parang tumutulo yung luha, na
dumadaan ka sa transformation o dumadaan ka sa problema o basta may pinagdadaanan ka na malungkot ka na uh, minsan siguro clouded yung isip mo, ganun. Tinanggal mo yung mask, tinanggal mo yung takip na yan. Yung nag-pretend ka na okay ka lang, masaya ka, you're happy, na hindi ka umiiyak, na you're strong, na parang wala lang sa'yo yung mga pinagdadaanan mong mga challenges or yung dumadaan ka sa transformation, mga ganun ba? Pinapakita mo yung totoo na face mo, pinapakita mo yung totoong reaction mo, emotion mo, because you're pure with the color white, you know. You're not fake dealing with others. Pinapakita mo yung totoong ikaw. You say, this card pinapakita mo ba yung totoong ikaw sa card na to? Yun ba yan? Oo. Sa card na to. Pero dito sa card na to, hindi. Hindi, wala dyan. Dito sa card na to, pinapakita mo yung totoong ikaw. O yung kung ano yung nakita mo sa sarili mo. Yun ang sinasabi mo siguro. Yun ang pinapakita mo. Yun talaga. Yung kung ano yung nakikita mo sa sarili mo, kung ano yung pinagdadaanan mo, ganon, hindi mo binabaliktad, hindi mo tinatry na ibahin sa kwento mo kung ano yung totoong nangyayari sa'yo. Mga ganon, basta totoo, yung totoong ikaw, yun ang pinapakita mo, yun ang nare-reveal mo, yun ang sinasabi mo, mga ganon yun. Kasi may tinanggal na mask dito eh, may tinanggal oh. Ano ang next na mangyayari sa'yo? Guys, oh my gosh, Ten of Cups. It's a wish fulfillment life. Kasi diba, ayan o, nagbigay na ng hudyat ang God sa'yo o sa person mo o both sa inyong dalawa na mag-reach out na yung isa sa inyo. Baka si person mo parang binigyan na siya ng hudyat ng God para mag-reach out na siya sa'yo. O kung ikaw man yan or both of you na mag-connect na kayo sa isa't isa, ganon. Para makapag-umpisa na kayo ng relationship. Yan na yung mapapangasawa mo kung wala ka pang partner. Kung sino man to. Kung sino tong tao na to na nagbigay na ng hudyat ang God, no? Na kumunik na kayo sa isa't isa o kumunik na siya sa'yo, mag-reach out na siya sa'yo o basta yung meant for you, yun na lang, yung meant for you na tao, no? Bubuo kayo ng pamilya, magiging masaya ka, maging contented, magiging fulfilled, no? Magiging satisfied, full of satisfaction yung maging buhay mo. Magiging napaka-colorful ng buhay mo. Maging maliwalas yung buhay mo. Para bang mamuhay ka sa place na parang maliwalas, peaceful, tapos kayo ng person mo at yung magiging anak ninyo ay harmonious yung inyong relationship, there's balance and peace and love also, no? Na mahal niyo yung isa't isa, no? Na mahal niyo yung magiging anak ninyo o yung mga kung may anak na kayo di. Pero for sure new person. I don't know, hindi ko natanong kung new person or past person mo. Basta, ito na yon, nagbigay na ng hudyat ang God. Ito yung mapapangasawa mo. Ito yung makakasama mo sa buhay. Ito na yung magiging partner mo. Basta magkakaanak kayo. Ganyan. Na tunay ka maging masaya. Magiging blissful ka ba? Kasama siya. Blissful.
Yes, magiging blissful ka continuously kasama siya. Tuloy-tuloy na bliss. Yung maramdaman mo, may experience mo. Bliss, it's a bliss and for sure happiness din. Happiness. Yes, happiness din. And also, merong wheel of the year. You will feel lucky. You will be lucky. No? Yun na. You will be lucky. Magsisimula ng maging maswerte ka sa lahat-lahat na pag nagsama na kayo ng person na yan. Yes. Sa lahat-lahat na maging maswerte ka na pag nagsama na kayo ng person na yan. Oh, wow. Ganda. Message. Ewan ko kung sino nag-guide dito ngayon. Angels pa nag-guide dito ngayon. Yes, it's angels. A message ng angels for you. Birthday. A significant birthday holds the answer to your question. So, ayan. Ano pa ang message ng angels sa'yo? Ano kaya to? What's with the world? For more clarification. Ayun na nga, natapos na talaga. Ay, may natapos na daw. May natapos na daw. O may nakumpleto na. Ano to? May natapos na? May natapos na? Yes, may natapos na. May natapos na daw sa buhay mo. May na-complete na cycle. At may nakumpleto na. Ganon. May nakumpleto na daw. Oo. May nakumpleto na. Ano yung nakumpleto na? Na maging Queen of Wands na yung energy mo? Ganon. May nakumpleto na maging Queen of Wands yung energy mo. So, Queen of Wands na energy mo ngayon. Baka dati, nung hindi ka pa Queen of Wands, iba yung energy mo. Baka Queen of Cups. Ano ba dati mong energy? Queen of Cups ba? Queen of Cups dati para mag-emotional, malambot, sensitive, madaling ma-hurt, malalim, o palagi ka na lang umiiyak, malungkutin, ang dali mo masaktan. Ganon. O, ganon yun eh. Mahina. Lalo kasi pagka emotional, di ba mahina? Ganon. Madali maapektuhan. Lalo na ng mga ano yan eh. Ng mga psychic attack, no? Pagka ganon. Pag yung Queen of Cups. Madali maapektuhan ng mga psychic attack yon yung Queen of Cups. Pero pag ito, nakaka-intimidate to sa mga, alam niyo guys, yung mga superior na tao. Ngayon ba na-intimidate ba sa'yo yung mga superior na tao? Intimidate sila sa'yo. Kasi Queen of Wands na yung energy mo. Nakompleto na daw ngayon, Queen of Wands ka na. Kompleto na daw yung ano mo. Sino ang dumadaan sa transformation? Makaintindi ng ganyang word na dumadaan sa transformation. Yung transformation na word ay dumadaan o nakakadaan o yun ang pinagdaanan, yung nag-transform o dumaan sa transformation. Yan. Para bang you are so confident now. Na-explain ko na yan kung ano yung Queen of Wands, di ba? Confident, attractive, charismatic, enthusiastic, goal-driven, ano sabi ko na, positive, flexible, and good-looking. Mas lalo kang maging attractive, gano'n. Wow. Confident ka sa sarili mo. May tiwala ka na sa sarili mo. Hindi ka na mahina. Hindi ka na nila maapi-api ng mga mapang-api.
Pero sabihin nila, silang inaapi mo, baliktarin ka nila. Oh. Hindi ka na nila ma-dominate kasi hindi na mahina yung energy mo, yung vibe mo. Malakas na, strong, may strength. And also, mag-energetic ka na. Mag-umpisa na, mag-energetic ka na. Active, full of vitality, pagka ganyan. Ano pa? So, dahil wala ng wala nang kailangang baguhin sa'yo kasi nakumpleto ka na. You are ready na. You're ready na talaga for this union. Kaya nabigay na ng hudyat ang God. Ano naman ang next na mangyayari sa buhay mo? Tingnan natin. King of Cups. Ano tong King of Cups na yan? Person mo? Ay, person mo na in love sa'yo. Person mo, guys. Person mo daw yan na nag-heal o nag-heal ngayon. Nag-heal siya ngayon. Nag-heal siya ngayon. Maging ano siya sa'yo, maging emotional, ma-attach, maging understanding, maging loving, caring, affectionate towards you. Ano pa, mamahalin ka niya ng todo, totoo. Oh, yan talagang energy niya. Magkakaroon na ng alignment sa inyo. Ay, oo, magkakaroon na ng alignment sa inyo at mag-o-offer na siya ng cup of love. Tama ba? Kasi clarification na yan. Yes, mag-offer na siya ng cup of love pati kasi magkakaroon ng alignment eh. So mag-offer na siya ngayon ng cup of love. Oh. Suportado to ng kalangitan, ng God. Oh. This is meant to happen. This is divinely guided. No? Kasi magbibigay ng hudyat ang God, no? Na mag-umpisa na kayo. Na mag-connect na kayo sa isa't isa or i-connect na sa yung person mo na mag-reach out na sa yung person mo na mag-offer na yung cup of love sa yung person mo or maybe proposal, pwede din with a cup of love, kung ano man yung offer niya sa yung cup of love. Yes, cup of love daw. Ano pa? Tungkol dito sa person na to na mag-offer doon sa inyo ng cup of love. Ayan. Anong tungkol sa kanya? Naka-recover na siya, guys, from sadness, from being emotional. Yung naging matamlay siya, naging malungkutin, no? Naka-recover na siya sa pagiging malungkutin at matamlay na parang nagmukmuk na lang at dinamdam kung ano man yung dinamdam niya. Naging emotional siya. Pwede yung connection nyo kung nagkaroon na kayo ng connection, no? Yung situation nyo, kung nagkaroon na kayo ng connection yan, or maybe relationship in the past, ayun siguro ang dinadamdam niya. Kung kayo naging malungkot siya at unsatisfied at matamlay, pero nag-heal to ngayon yung person mo. O kung ano man itong pinagdaanan niya na nakarecover na siya sa kalungkutan at sa pagiging matamlay. Ano naman ang
iniisip, ay kilala ka na ba nito? Itong King of Cups, ng person na to na mag-offer sa'yo ng cup of love. Yes, kilala ka na niya. Oo daw. At parang nagja-juggling siya. Dahil maaaring may influences. Ngayon ba nagja-juggling to? Itong person na to, nagja-juggling. O nagja-juggling siya. Kilala ka na niya, pagdating sa'yo nagja-juggling siya. Pero nagigil siya ngayon. Yan mag-offer sa'yo ng cup of love, nagja-juggling. Hindi makapag-decide. Alam niyo yan, nagja-juggling. Nagkakaroon ng doubt, hesitation, sa pagdidesisyon, sa pag-take ng action. Ganyan siya ngayon, yung person mo. Pero, yan daw ang mag-offer ng cup of love sa'yo. Kasi magkakaroon ng alignment sa inyo. Ewan ko lang kung malapit na yan o... Kasi may ano yan eh. Actually, magbibigay na ng hudyat o nagbigay na ng hudyat ang God. Nagbigay na ng hudyat. Yun ba? Nagbigay na daw ng hudyat eh. Nagbigay na nga ng hudyat eh. Oh. Ang God, nagbigay na ng hudyat. See? Nagbigay na ng hudyat. Oh. Clarified by Seven of Swords. Bakit clarified by Seven of Swords? Yung mga gumagawa. Yung gumagawa ng mga scheme, deceit, mga enemies ng maharang ay dahil sa nagbigay na ng hudyat ang God na na ma-vanish na tong mga to, mga kaaway. Ma-vanish na sila para completely, ma-vanish na sila completely sa inyong path para magkaroon na ng connection sa inyong person mo kasi sila yung maharang eh. Feeling title yung mga naharang. Ganun yung mga yan. Na stable na vanish sila. Hindi na sa pabalik-balik, hindi na sila makapang pa-atake. Ayan, hindi na siya magawa ng deceit at scheme. Ganon. And or tricks man. Kung ano man yung ginagawa nila, deceit and scheme yan, or tricks with the Seven of Swords eh. Makakaaway. Mga gustong makipag-compete, mag-challenge, umadlang, humarang, sa mangyaring new beginning sa inyo ng person mo, sa yung pag-connect, yung mangyaring magkakaroon ng connection sa inyo, na may mag-reach out, yan. Si person mo, mag-offer ng cup of love. Ano yung feelings ngayon ng person mo na to na mag-offer ng cup of love pagdating sa'yo? Anong feelings niya sa'yo? Clouded yung kanyang feelings ngayon sa'yo. Kaya nagja-juggling nga yan eh. Para bang hindi mawarian. Ganun. Hindi siya mapakali. Hindi siya mawarian. Parang hindi siya makapag-decide. Nagkakaroon ng hesitation, doubt sa desisyon niya, sa feelings niya. Basta ganun, yung kanyang feelings. Nagja-juggling kanina. And then, yung kanyang energy pala. No? Nagja-juggling siya. Kaya hindi makabuo ng desisyon ba? Pa sa ngayon. Pero nag-iil siya. At the same time. At soon, kanina pa yun. No? Ito naman ay clarification to ng magkakaroon ng alignment sa inyo. Pero lumabas yung kanina na nag-iil daw siya. And then, ayan o, clouded yung kanyang emotion, clouded ng mga gawa ng kaaway. Yes, gawa ng kaaway yan. Clouded yung kanyang emosyon. Nang gawa ng mga kaaway, mga scheme, deceit kanila. Pero nagbigay na ng hudyat ang God na ma-vanish na yan. Pati yung mga yan. Kasi mag-umpisa na yung new beginning sa inyong dalawa daw. Yun ang sabi dyan ha. So ano pa, para makapag-umpisa na kayo. Para mag-umpisa na makapag-reach out na itong person mo. Ayan. Ano pa, at or both of you na kumonek na kayo sa isa't isa or kukonek na sa yung person mo. Either dun sa mga nabanggit ko. Ano ang nasa isipan ngayon ng person mo na to?
na mag-offer ng cup of love sa'yo. Ano nasa isipan niya ngayon? Ang huwag kang kontakin. Yes, ang huwag kang kontakin. Clouded pa talaga yung isipan niya, guys. Pero nag-recover na tayo. Nag-recover na siya from sadness. Ang huwag kang kontakin, yan ang nasa isip niya. Dahil clouded din yung judgment niya. Dahil clouded din yung judgment niya. Oh, pinaklouded na mga kaawayan. Oh, pati yung judgment niya. Pero mababanish din niya mga kaaway na yun, pati mga ginagawa nila na yan. Hindi na sila makagawa ng deceit and scheme daw. Ayan. Ano pa? Magahaman kasi yan sila eh. At mga inggitira, inggitiro, ganyan yan sila. Ma-evil yan sila. Kaya gusto nilang kontrolin, manipulahin yung iba. Mayroon yung pagiging sakim nila, gahaman, inggit. Ganyan ang mga evil. Dahil sa naramdaman ng inggit, dahil sa kasakim sila, dahil sa gahaman sila. Alam niyo, may ginagawa sila mga deceit, scheme, evil, tricks, witchcraft, mga ganyan, spells. Witchcraft, spells is witchcraft, no? Witchcraft din yan, gawain ng witches yan eh. Ano ang next na mangyayari sa inyo? Kasi negative itong person mo, puro negative, emotional negative. Yung thoughts is negative. Pero ang totoo, mahal ka nitong tao na to na mag-offer ng cup of love sa'yo. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Clouded lang talaga yung judgment niya yun, pati emotion niya dahil sa ginagawa ng mga kaaway. Ginagawa ng mga hidden enemies, ng mga sakim nga at mga inggitiro, evil na mga tao in short, no? Ganon. At ng mga evil forces siguro. Ano ba yung gumagawa ng scheme and deceit sa person mo na yung tao? Mga tao. Mga tao yan. Mga tao na aggressive and talagang, alam yung, so driven na kontrolin, pigilan, no? Pigilan daw. At harangan, hadlangan. Yan yun. Mga impulsive and mga immature kasi Knight of Swords yun. And so eager na mang-atake, mangontrol, mang-manipula sa inyong connection ng person mo sa person mo and maybe sa'yo. Pero saan ang kanilang punta after life? Impyerno. Yung mga tao na yun na atake sa person mo at sa'yo. Yung mga nagpapaklaudan sa isipan ng person mo na yan. Yung mga nagpapaklaudan sa judgment ng person mo. Impyerno ang bagsak naman yan. Impyerno. Impyerno sila mapupunta dahil foolish sila. Clarified by dahil hindi na lang sila manahimik. Dahil hindi na lang sila makontento kung anong buhay nila. Hindi na lang sila yung walang gagawin ba. No? Against sa inyo na person mo. Sige sa patake na patake mo. Kaya may impyerno sila. O yung iba ay ma-abyss pa. Mapunta sa abyss. Kung mayroon pang iba. Yung iba mapunta pa sa abyss. Alam niyo yung abyss madilim daw doon. At mas nakakatakot daw doon kaysa sa impyerno. Yun yung bottomless pit kung tawagin. Abyss. Demonyo nga takot na ilagay doon. Ayaw nila ilagay sa abyss. Wala daw sila ilagay doon. Ano pa ang ano naman ang gustong sabihin sa'yo ng person na to na mag-offer ng cup of love sa'yo? Pero mahal ka niyan. Nag-introspect daw siya ngayon. Nag-iisip. Upright ba to? Palang pa eh. Yes. Upright. Nag-iisip daw siya. Kasi may mga gumugulo nga sa isipan niya, oh. May mga natake, oh. Oh. Kaya ganyan yung isipan at damdamin niyan ngayon. Clouded, no? Ina-influensyahan niyan ngayon. Influensya ng mga atake ng mga witches. Witches, yes. Mga witches. Proud ba yung mga witches na atake sa person mo na witch sila?
O proud sila na witch sila. So, proud ba sila pag napunta sila sa impyerno? Pag nandun na sila sa impyerno, proud ba sila? Proud pa rin sila pag nandun na sila sa impyerno. Proud. Kasi makasalanan sila. Ano ba yung tanggap nila mapunta sila sa impyerno? Matanggap na nila pala na mapunta sila sa impyerno. Dahil aminado yan sila na masama talagang gawain nila. Alam ba nilang evil sila? Yung gumagawa ng alam nila na evil sila. O, kung kaya nga mapupunta talaga sila sa impyerno kasi kahit alam nilang masama yung ginagawa nila, hindi nila binabago yung sarili nila. Hindi sila nagbabago. Hindi sila naging mabuting tao. Pinanindigan nila yung pagiging masama, yung pagiging evil, kaya ganyan. Ubod talaga ng kasakiman yan. Evil, no? Evil. Ganid. Proud pa daw sila. Tingnan natin. Pag nandun na sila sa impyerno, ano yan? Iiyak yan sila doon. Iiyak sila doon sa impyerno. Iiyak daw yan sila doon sa impyerno. Buti ko isang araw lang, isang oras na iyakan. Iiyak yan sila doon. Iba yung sitwasyon dito sa lupa. Iba doon sa impyerno. Kung mahirap ang buhay dito sa lupa, kung may mga naranasan ba yung tao na mahirap no, na times, no, worst times, mga ganyan. Mas worst. Mas mahirap. Mas matinding pagdurusa. Ng million times doon sa impyerno. Ng million o billion times pa. Billion times. Billion times pa. Hindi siya masukat kung ano ka. Panoorin yung mga video doon sa ano sa impyerno. Ganun ba talaga yung nangyayari doon sa impyerno? Katulad ng mga video, karamihan na video doon sa YouTube. Tungkol sa impyerno daw, kung ano nandun sa impyerno. Ganun daw yun doon. Nakakitaan yung mga kaluluwa doon. Grabe pa doon siya. Maingay doon sa impyerno, na mga iyak na mga tao doon, kaluluwa. Yes, maingay daw doon. Iyak na mga kaluluwa ng mga tao. Maingay daw sa puro mourn siguro. Nagmo-mourn siguro sila. Kaya maingay. Nag-iyaw-iyaw siguro sa sakit, init, sa tindi ng pagdurusa nila. Pero yun ang kanilang choice. So, hayaan natin dahil yan ang kanilang choice. No? At panindigan nila ang kanilang pagiging sakim, ang pagiging evil nila, ang pagiging gahama nila, ang pagiging gitira nila, ang pagiging masama nila. Proud pa nga daw eh. Nangapunta sila sa impyerno. Proud sila. Proud pa daw, di ba? Hangal. Hangal. Hangal yung ganyan. Hangal. Crook. Full. Oh, di ba hangal? Nasasabi lang nila yan ngayon kasi nandito pa sila. Hindi pa nila na-experience yung impyerno. Pero pag once na nandun na sila, tindi ng pagsisisi naman pag nandun na sila. Buti kung may pabalik pa nila. Hindi na. Proud pa daw eh. Ano yung next na mangyayari sa inyo ng person mo. Magkakaroon ng alignment sa inyong dalawa ng person mo, ayun, kasi may temperance. King of Swords. What's with the King of Swords here? Magiging ano to, yung mga nang atake, yung mga nang atake, yun ang next na mangyayari sa inyo ng person mo. Magiging cold, magiging parang ruthless, pati impulsive. Yes, ruthless yun na ano kayo. Maybe towards sa inyo, no? Maging ruthless. Basta maging ruthless sila.
Ayan. Maging ruthless sila. Saan? Sa inyo ng person mo. Sa inyo ng person mo, maging ruthless sila sa mga ini-wish nila, sa mga ginagawa nilang deceit. Yes, maging ruthless. Ganyan at talagang matindi. Alam niyo, aggressive na mga atake. Kasi, alam niyo, may experience na nila to. Yung pagdurusa. Oo, may experience. Ay, may hatol sa kanila. May justice. Hatulan sila, guys. May hatol. Sino maghatol sa kanila? Kalangitan? Yes, kalangitan. Ewan ko kung anong hatol yun sa kanila. Basta maka-experience sila ng, alam mo, nahirapan sila. Nagdurusa. Maging ruthless sila. Sige, sa pang-iluwis sa inyo, pang-atake, mga spiritual attacks, mga kung ano-ano pang mga pang-atake, deceit scheme, siguro yan, kung ano pa yan. Ayan, ganyan sila. Naging napaka-aggressive, impulsive, mga atake, ganyan. Kasi nagdurusa sila. Kayo ang sisihin nila. O, kayo ang sisihin nila kahit na sila ang may kasalanan sa inyo. Sa mga pinagdadaanan nila, pwede maghirap sila financially o kung ano pa itong pagdurusa na to na pagdaanan nila. Baka magkasakit sila, no? Kung ano man itong mangyayari sa kanila. Bakit sila magdurusa, mahirapan sila na gusto. Maging ruthless sila, maging cold, napaka-unemotional. Ganon, maging ruthless daw, no? And then, ano ang next na mangyayari sa inyo ng person mo? Upright ba yan? Say yes, yes. Justice, ano tong justice? Magkakaroon ng balance na sa inyo? O magkakaroon ng balance sa inyo ng person mo na ito yung person mo ngayon. Ganyan ang person mo ngayon. Manipulado yung utak niya. Magulo yung isip niya, may mga nang atake, may nang hands, isipan niya, may mga gumugulo sa isipan niya. May mga nang-inflict ng harm sa kanya. Mga sakim na mga tao yan. Proud pa nga sila, no? Punta sila sa impyerno. Tingnan lang natin pagdating sa impyerno. Sa mga taong ganun. Proud kayo. Ngayon lang yan kasi dito pa kayo sa mundong to. Hindi nyo pa na-experience ang impyerno sa mga taong gumagawa niya, no? Sa kanila yun. Sinasabi ko sa mga gumagawa ng ganun sa dalawang tuwa. Ayan. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.